Hello mga ka-DIY! Welcome muli sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. So, dito meron tayong output ng printer. Naka-photocopy tayo at ang kanyang output ay kakaiba. Ganito, may linya. So, ito ay isang Epson L3110. Sabi ng may-ari kapag siya ay nag-photocopy at nung na-try din natin ay ganyan yung output. So, yan ang ating source. Okay naman yung source, but once na i-photocopy ay ganyan ang mangyari. Stripes. So, sinusubukan natin na i-plug in para matiyak natin yung indicator okay naman. So, walang sinyalis na may problema. Kaya, ang output lang, yan ang ating photocopy. Pero kakaiba at weird talaga yung output niya kasi may mga stripes. So, hindi maayos talaga. So, susubukan natin na i-diagnose at i-troubleshoot ang issue na ito sa ating Epson L3110. Kaya sundan niyo ako sa video na ito. Okay, so check natin uli para matiyak natin kung yan ba talaga yung problema. So, try ulit tayo ng photocopy colored para matiyak natin kung the same pa rin yung output once na mag-photocopy o may stripe pa rin ba na lalabas. So, baka kayo rin ay may ganito na experience sa inyong mga Epson L3110. O ayan, nakikita natin, nandyan pa rin yung kanyang stripe. So, kakaiba na output. Dahil parang kalahati yung maganda, yung output, at kalahati naman yung weird, yung output, yung naka-stripe lang. So, nakikita natin, the same pa rin, may mga linya na parang hindi niya napaprocess na maayos. So, kahit pa yan, nag-block or nag-photocopy ng colored. So, ngayon ating titingnan sa ilalim para matiyak natin kung ano yung problema. So, siguro dahil sa flex, isa sa mga hypothesis ko is yung flex niya, ito yung sa scanner. So, yan ang titingnan natin. Remove muna, of course, yung power supply at saka yung USB cord. So, dahan-dahan dapat ipag-pull kasi napaka-masila ng mga flex na ito. So, kukunin natin yung kanyang scanner assembly at i-check natin itong kanyang mga flex. Baka ito yung may problema. So, gagamitan natin ng mahiwagang microscope. So, sa tabi muna natin ito. And then, focus tayo dyan. Kasi parang nandyan yung problema sa scanner. Kasi ito, duda ko ito yung may problema. So, ang problema ay wala din tayong pang-replace nito. Not available. So, gagamitan natin ng microscope. Ang ating mahiwagang microscope dahil napakalaking tulong talaga nito dahil mas makita natin kung ano ang mga defect na hindi nakikita ng ating bare naked eye. So, dito natin makikita kung may mga problema yung ating flex. Isa kasi yan sa aking mga duda na yan talaga may problema. So, ngayon titingnan natin. Okay. Ayan ang kanyang flex. Hindi masyadong nakafocus. Adjust muna natin. Okay, di ba? May nakita tayo na part na kung
saan ay parang na-detach siya yung kanyang conductive material. Adjust muna natin. Ayan. Okay, may mga part yung pang second at saka pang 5 na linya ng ating flex ang may problema. Focus muna natin. Hindi masyado makita. Kaya siguro hindi niya na-process ng maayos yung output once na mag-photocopy. Dahil meron palang na-detach or parang hindi maayos na linya. Klarong-klaro naman yung linya. Ayan. So, ano kaya magagawa natin? Wala akong pang-replace ng ganito. Pag tayo naman ay order, matagal pa aabot. So, try nating So, ito talaga yung may problema. So, anong gagawin natin? So, subukan natin idikit. I don't know kung mag-work ito. Lagyan natin ng pandikit. Cotton buds. Masyadong maliit yan. Pero, teka, pagka ginanya natin, baka hindi naman mag-contact dahil ma-isolate or yung ating pandikit ang babara sa connection. Okay, susubukan lang muna natin. But I doubt na mag-work ito. Ganyan talaga pag mag-DIY, kailangan natin subukan. Napakaliit talaga. Using this tweezer, kailangan i-align natin ng maayos. Ayan. Pero, parang hindi talaga tama. Okay. So, ang next na possible natin gagawin pagka hindi ito umbra, gamit tayo ng pang scratch. So, puputulin natin yung part na yan and then mag-scratch tayo dito sa right side. Okay, so yan, pinutol natin yung part na naghiwalay kasi hindi talaga maayos. So, meron pang naiwan na hindi maayos. Ituwid natin, meron pa rin dyan. So, dito na lang kaya tayo mag-scratch. Puputulin na lang natin yan ng tuluyan and then gagawa tayo ng ibang linya, yung mga buo. So, ayan. So, naputol natin yung portion na nahiwalay at gamit tayo nito. Okay. File. So, nililiha natin itong part nito. Using a file. Move natin yan. And then, pag maayos na, susubukan natin.
And finally, ito na yung natapos natin na putol at niliha. So at least walang line na detach, although hindi masyadong neat, pero I think it will work dahil may mga define na siya ng mga line, unlike nung sa hindi pa natin na file. So I think magpupuntak naman siguro ito. Okay, so ngayon ay balik natin, try na natin na ibalik at susubukan natin. Okay, so susubukan natin ngayon na mag-print. Sana mag-work ang ating pag-DIY. So, turn on. Okay, ayan. Nag-on na naman. At ngayon ay mag-try na tayo mag-photocopy para matiyak natin kung okay ba yung kanyang output. So, ready lang muna natin. So, at least okay na. Wala namang nagbi-blink kasi kapag may nagbi-blink, posible may problema. Okay, so subukan natin ngayon. Yan ang ating i-photocopy. Yan. So sana wala na yung stripe. Okay, so just hoping na gumagana or gagana yung ating ginawa na pag-DIY. Dahil wala talaga tayo pang replace, so mas maayos siguro pag mayroon tayong in-order in advance sa ganito pag wala tayong magagamit. Mas madali siya, although yung ating ginawa ngayon ay DIY, naka-less tayo ng expenses. So, which is hoping na mag-work siya at wala na yung stripe na solve natin. Because, pagka bago talaga, pag meron tayong ma-replace, mas mabuti. So, colored yung ating gagamitin na pag-photocopy. Dahil ang may problema na nakita natin kanina ay ang colored. At diba, kalahati lang yung maayos at ang isa namang bahagi ay hindi maayos. So, we're praying. So, sa mga ginagawa natin pag DIY, we always pray na sana igabayan tayo at maayos natin. Ayan. Parang magandang intro ito dahil wala na tayong nakikita na stripe. Okay. So, nawala na yung stripe. So, yun lang pala yung problema, yung kanyang flex cable sa scanner. So, okay. Fix ang issue sa stripe na output ng photocopy sa Epson L3110. At yan, nakikita natin na maayos na yung kanyang output. So, success ang ating ginawa. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!